Atensyon mga Filipino senior citizen, kakapasok lang NCSC naglabas ng public statement. Attorney Franklin Quijano, makakabalik nga ba sa pagiging chairman ng NCSC? Ano ang resulta ng investigasyon laban sa kanya? Narito ating tutunghayan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Kakapasok lang na balita, anunsyo mula sa National Commission of Senior Citizen or NCSC hinggil po sa resulta ng investigasyon kay Chairman Attorney Franklin Quijano na suspendido po simula noong July 11, 2024. Ano na nga po ba ang resulta ng investigasyon? Narito ating aalamin mismo mula sa NCSC. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So kakapasok lang po na public statement mula sa National Commission of Senior Citizen or NCSC mga ka-vlogs. Hinggil nga po dito sa resulta sa status ng suspendidong NCSC chairman na si Attorney Franklin Quijano. Kung inyo pong matatandaan, noong July 11 nitong taon mga ka-vlogs ay sinuspindi po ng Office of the President si Chairman NCSC Attorney Franklin Quijano dahil nga po sa aligasyon ng mga NCSC commissioners na ito nga po ay may pagpapabaya sa tungkulin, grave misconduct at iba pa. And pansamantala pong humalili sa kanya bilang isang officer in charge chairman o OIC chairman, no, si Dr. Mary Jean Loreche, effective po noong July 11, no. Ang kanyang panunungkulan as OIC ay epektibo po immediately noong July 15, kung saan magtatagal ito hanggat wala pang napipisil, wala pang naitatalaga na bagong NCSC chairman ang Pangulong Bongbong Marcos. So, sa public statement po na inilabas ng NCSC sa pamamagitan nga po ng OIC chairman na si Dr. Mary Jean Loreche ay inihayag nito na si Attorney Franklin Quijano ay kinonsiderang nagbitiw sa pwesto bilang NCSC chairman mga ka-vlogs. Yes, officially considered as resigned bilang NCSC chairman itong si Attorney Franklin Quijano sapagkat nag-file po ito ng candidacy. Nag-file po ito ng kandidatura bilang city mayor ng Iligan noong October 8, no, sa katapusan po ng filing ng Certificate of Candidacy nationwide. So, ayon kasi po sa Omnibus Election Code ng Pilipinas, kung ang isang appointee na or appointed na official ng gobyerno, no, kung ito po ay tatakbo sa any position, no, sa ating gobyerno, no, kung magpa-file po siya ng Certificate of Candidacy, ay kinukonsidera po siyang resigned immediately once na nag-file po siya ng kaniyang Certificate of Candidacy. At ito nga po ang nangyari kay Attorney Franklin Quijano na kung saan nag-file po siya ng Certificate of Candidacy bilang City Mayor ng Iligan noong October 8, 2024. No? At mariin nga pong pinahayag ng NCSC na ito po ay hindi nakakaapekto sa hanay po ng NCSC para sa pagbigay ng serbisyo, pagbigay ng mga benepisyo ng magagandang programa, mga ayuda na meron ng NCSC sa ngayon mga ka-vlogs. At hinihikayat po ang lahat ng mga senior citizen na ito po ay patuloy na susuporta sa NCSC sapagkat tuloy-tuloy po ang kanilang pagbibigay ng mga benepisyo at magagandang programa. So sa ngayon, inaantay natin ang
papalit sa kanya. Inaantay natin kung sino ang itatalaga, sino ang ilalagay sa pwesto ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa ngayon, no, andyan naman po si Dr. Mary Jean Loreche, isang NCSC Commissioner din po siya, mga ka-vlogs, at siya po ay isa sa nananawagan noong July nitong taon na magbitiw agad-agad sa pwesto itong si Atty. Franklin Quijano dahil nga po sa kanilang mga aligasyon, no, nitong 5 NCSC commissioners na di umano ay may pagpapabaya sa tungkulin itong si Atty. Franklin Quijano. So ayan ha, mga Filipino senior citizens, official na pong nagbitiw sa pwesto bilang NCSC chairman si Atty. Franklin Quijano. Well, magbigay lamang ako ng aking punto de vista, ng aking opinion, ng aking komento regarding dito sa public statement ng NCSC. Kung maalala nyo kasi, no, sa sinabi ko na kanina, meron po mga allegation and merong investigation na ginaganap, no? Kaya nga po pinatawan ng 90 days suspension order itong si Atty. Franklin Quijano para bigyang daan ang patas na investigasyon. So sa ngayon na siya po ay nag-file ng kanyang candidacy as City Mayor ng Iligan, no? Ang tanong natin, kumusta ang investigasyon? Ang inaasahan kasi natin, no, ang inaasahan natin at inaasahan ng mga Filipino senior citizen ay ang resulta ng investigasyon. Ano nga po ba ang nangyari sa investigasyon? May katotohanan ba na merong pagpapabaya sa tungkulin? May katotohanan ba na merong grave misconduct? May katotohanan ba na may nagalaw na pera ang NCSC na sa hindi tamang paraan? No, ano na po ang resulta? Kasi itong public statement, no, ninyo pong mababasa, no, diyan mismo sa official Facebook page ng NCSC ay nagpapahayag lamang ito na formal nang kinukonsiderang nagbitiw sa pwesto as NCSC chairman si Atty. Franklin Quijano, no? Dahil nga po sa nag-file siya ng Certificate of Candidacy as City Mayor ng Iligan. So yan po ang katanungan natin ngayon, nasaan na ang resulta? Guilty po ba o not guilty? Ano na ang mangyayari? Ano na ang nangyari? No? Meron bang probable cause? Kasi ito talagang nakakatawa sa Pilipinas, mga ka-vlogs. Biruin mo, may isang appointee or appointed government officials na may kinakaharap na investigasyon laban sa katiwalian, tapos tatakbo as public servant, tatakbo as government officials. Ito yung nakakatawa sa Pilipinas di ba? So mga taga-Iligan City, no, kayo na po ang bahala dyan. Paano tatakbo yan ng city mayor? No, kung meron yang nakabinbin na investigasyon, dapat malaman natin kung ano ang resulta ng investigasyon. Karapatan po ng mga Filipino senior citizens na malaman ang resulta ng naturang investigasyon. Whether it is guilty or not guilty, talagang dapat mag-issue ng press release, ng public statement itong NCSC. No? Hindi po, dahil deserve po yan ng ating mga Filipino senior citizen. So it's more fun in the Philippines. Ang dami nga po natin mga government officials, mga appointed or appointee na government officials na merong mga kinakaharap na investigasyon, may kinakaharap na mga kaso, and still ay nakakatakbo pa rin ng mga posisyon sa gobyerno, no? It's more fun in the Philippines. Talagang nakakatawa itong Pilipinas, mga ka-vlogs. Napakabulok ng sistema, no? Yun po ang ating punto lamang. Kailangan nating malaman kung ano ang resulta ng nasabing investigasyon. Kayo, mga Filipino senior citizen, ano po ba ang opinion nyo? Ano ang komento nyo regarding dito sa pag-file ng candidacy ng NCSC chairman na si Atty. Franklin Quijano sa City of Iligan? Ano po ang komento nyo na siya ay kinukonsiderang resigned na sa pagiging NCSC chairman? Dapat bang maglabas ang NCSC ng public statement kung ano ang resulta ng investigasyon? Nararapat ba na malaman ito ng ating mga Filipino senior citizens?
oo or hindi, komento nyo na po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng inyong buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo lamang ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit papano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay, mga issue na may kinilaman po sa mga benepisyo at usapin ng pagiging Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.